Lucas Kapitulo 23. Sa harapan ni Pilato, tumayo ang buong Sanhedrin at dinala si Jesus kay Pilato. Siya ay pinaratangan nila ng ganito, napatunayan po namin na sinusulsulan ng taong ito ang aming mga kababayan upang maghimagsik. Ang mga tao ay pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador at nagpapanggap pa siyang siya raw ang Kristo, na siya ay isang hari. Tinanong siya ni Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw na ang may sabi, tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at sinasabi, sa pamamagitan ng kanyang mga katuroan ay inuudyo kanyang maghimagsik ang mga taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na, sa harapan ni Herodes. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga. At nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes, na nagkataon namang nasa Jerusalem ng mga araw na iyon. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala, at nais niyang makita iyon. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Samantala, ang mga punong pari naman at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Dahil dito, siya'y hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya ay dinamitan nila ng mamahaling damit, at ipinabalik siya kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Hinatulang mamatay si Jesus. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsel sa mga taong bayan na maghimagsik. Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya ipinabalik niya sa atin si Jesus. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, patayin ang taong iyan. Palayain si Barabbas. Si Barabbas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik na pinangunahan nito sa lungsod, at dahil na rin sa salang pagpatay. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato, ngunit sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit, ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y hatulan ng kamatayan. Ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain. Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus. Napakalakas ng kanilang sigaw kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, at ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. Si Jesus ay ipinako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasalubong nila sa daan si Simon na taga Cyrene na noon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at ipinapasan dito ang krus habang pinapasunod kay Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, tabunan ninyo kami. At sa mga burol, itago ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin kapag ito'y tuyo na? May dalawa pang kriminal na inilabas ng mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi, ginagawa, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus, sila ay nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuutan niya, ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood. Habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila, iniligtas niya ang iba,
Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos, nilait din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak, kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili, isinulat nila sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami.